Dahil hindi na nga ho guys nakatiis itong ating presidente dahil pababa ng pababa ang quality ng ating mga student ngayon, imbis na patalino ay nagiging pabubo ng pabubo. Ang ginawa ho ni President PBBM dahil nga ayaw niya namang 'di ba i-call out or ipahiya si VP Inday, ang ginawa niya, siya na lang ho yung kumilos, siya na lang ho yung nagkusa, siya na lang ho yung pumatrabaho, gumagalaw sa trabaho ng ating DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte ba? Kasi kung papabayaan sa DepEd itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, abay, walang mangyayari. 'Di ba? Imbis na patalino ng patalino ang ating mga estudyante, nagiging 'di ba, pabubo ng pabubo. So ngayon, nag-utos ho ang ating presidente na gumawa kayo ng paraan. Gumawa kayo ng other necessary step para ho makasunod tayo, maka-level up tayo dito sa international ranking at hindi tayo low rank palagi. So ito yung sabi sa balita. Marcos orders DepEd to improve Philippine students' low international assessment ranking. So, ito yung resulta natin guys sa PISA. Pakita ko sa inyo. Nung resulta nung December 5, 2023. So, student in the Philippines scored less than OECD average in the mathematics, reading, and science. So, sa mathematics, out of 80, 81, pang 76 tayo. Sa reading naman, out of 81, pang 76 din. Sa science, out of 81, pang 79. So, nakikita nyo naman guys na talagang low rank tayo. Hindi natututukan ng maayos ang problema dito sa DepEd. So ngayon, naurat na ng ating presidente, umaga, yung isa, kuha lang ng kuha ng sweldo, tapos hindi naman ginagawa ang trabaho. Pero nga, gawa ng ayaw makasakit ng damdamin ni president, kasi alam naman natin na iyakin itong si VP Inday, hindi na lang siya nagsalita ng bad-mouthing kay VP Inday or kahit anong patama. Siya na lang mismo yung kumilos at tumatrabaho. See? Mas masakit yun, diba? Kasi mapapaisip si Inday, bakit naman pinapakailaman ni Presidente ang trabaho ko? Bakit siya umi-eksena? Doon yan papasok sa kanyang isip na, ay, 'di ba? Iisipin ng mga tao na hindi ginagampanan ng maayos ang trabaho ni Inday, 'di ba? You see, kasi presidente ng kumilos. So it only means na hindi effective ang ginagawang pagtatrabaho ni VP Inday dito sa sektor ng DepEd. Paano hindi magiging epektibo, guys? Paano ba naman kasi inuna yung pakikialam sa iba't ibang mga issue, 'di ba, dito sa ICC, inuna pa din yung pakikipag-away sa confidential funds, inuna yung pagko-comment dito sa SMNI, inuna yung pang-aasar ng pulburon. See? Paano magkakaroon ng improvement ang DepEd kung yung mismong DepEd secretary, yung mismong humahawak ng DepEd ay wala sa katinuan? 'Di ba? Tapos una niyang pangako, kung matatandaan niyo dati, sabi niya, September 14, 2022, sabi niya, if you give me 100 billion, I will solve all the problem of the basic education. And then later on, noong August 10, after 1 year yun guys, sabi niya, I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. Biglang kambyo. And ito yung malala, guys. Sabi niya, wag daw tayong mag-expect ng good scores dito sa PISA na lalabas ngayong December. Talaga nga namang hindi tayo pinag-expect ni Inday ng good score dahil nga low rank tayo. See? 'Di ba? Nakakaloka. At ito yung nakakapagtaka dito, guys, Bakit yung DepEd secretary natin hindi related sa sektor ng edukasyon? Dapat sana, yung DepEd secretary natin, teacher, para alam niya yung struggles ng student at ng mga teacher mismo. Alam niya kung ano yung dapat i-improve, alam niya kung ano yung dapat gagawin, alam niya kung anong dapat ikikilos at gagawing solusyon. Kaso wala 'Di ba?
DepEd secretary pero nakatutok ka pa din dito sa mga military. See? Nakakaloka. Kaya si presidente na mismo ang kumilos. Anyway, panoodin natin tong slight na balita lang, guys. President Ferdinand Marcos Jr. directed the Department of Education, or DepEd, to continue efforts to improve the country's performance in the Program for International Student Assessment, or PISA. During a sectoral meeting in Malacanang, President Marcos wanted DepEd to focus on improving teachers' teaching quality and competency, nutrition, addressing campus bullying, and aiding teachers on specializations. Kaya talagang si President, ang instruction niya, tutukan natin yung teacher support and teacher quality, yung bullying sa school, at saka yung nutrition. So it's more about what we can do moving forward so we can improve the performance of our students. Yun. Diba? O, pinag-utos ng ating presidente na i-improve, gumawa kayo ng necessary movement para ma-improve ang quality skills ng both students and ng teacher. Kasi guys, ganito yung nangyayari ha. Pansin ko lang sa sektor ng Departamento ng Edukasyon. May mga student na kahit hindi naman kapasa-pasa dito sa high school, pinapasa na lang. Kasi nga guys, overwork na ang mga teacher. Hindi na nila kayang tutukan tong mga estudyanteng pabalik-balik. Mayroong mga ganon guys, mayroong mga instance na ganon na hindi dapat ipasa sa high school kasi hindi nakakabasa. No choice ang mga teacher na yan dahil ayaw na nilang magkaroon pa ng another problem dahil puno na sila, overwork na sila sa kanilang bahay tapos magtuturo pa. Diba? Ayaw na nilang madagdagan ang kanilang problema. Pangalawa, there's a teacher na yung subject na pinag-aralan nila nung sila ay college ay hindi naman related sa binigay sa kanilang trabaho nung sila ay nakapasa na. Example, kinuha nilang special subject is sabihin na lang natin English. Tapos nung nakapasa na sila, teacher na sila, nilagay sila sa mathematics. O paano magkakaintindihan ng ang mga estudyanteng mga yan? Kasi iba yun naman yung pinag-aralan nila, yung subject nila, iba yung bihasa nilang subject sa binigay na trabaho sa kanila. Paano kasi guys, napaka-incompetent ng ating DepEd secretary ngayon. Ewan ko ba dapat sana yan, paalisin na yan dyan eh. Diba? Kung hindi naman kayang gampanan na trabaho, you should resign. Kasi, sayang naman ang pinapasweldo ng taong bayan sa'yo na hindi mo naman ginagawa ang trabaho mo ng maayos. Nakakalungkot isipin guys, really. Diba? Sweldo ka kuha ng sweldo. Tapos yung trabaho mo, hindi naman namin nakikita na nagkakaroon ng improvement. So kung hindi ka naman marunong sa larangan yan, huwag na. Diba? Tapos pangatlong dito, yung mga teacher overwork. Underpaid na nga, overwork pa. See? Diba? Kung hindi mo naman kayang gampanan yung trabaho, wag na lang. Kasi, ang nakakalungkot dito, kami. Diba? Kami yung nagpapasweldo sa'yo, tapos kami din, hindi mo pinagsisilbihan ng maayos. Anyway, going back sa ating topic, President Marcos has tasked the Department of Education to immediately take necessary steps to improve the Philippine ranking in the International Student Assessment, which remain at a low level. So, nag-utos si Pangulong PBBM na gumawa kayo ng mga necessary improvement para dito sa pagtaas natin sa International Ranking Assessment. So, during a sectoral meeting in Malacanang on Thursday, January 11, Marcos ordered DepEd to improve the level of proficiency in mathematics, reading, and science in terms of scores in a bid to achieve better ranking in the Program for International Student Assessment or PISA. So, nag-present po tayo sa Pangulo ng ating ways forward because the theme really is how do we improve not only our PISA performance but overall performance of our learners in basic education. So, tama nga naman, hindi lang tayo magpa-improve dito sa PISA, but in overall aspect. Tingnan nyo yung ibang bansa. Student of, low level sila. Mga kinder,
elementary, ganyan. Sabihin na lang natin elementary. Pero yung mga elementary students, marunong na mag-create ng robot, ng mga new technologies. 'Di ba? Samantalang sa Pilipinas, oh my goodness, nakakaloka. 'Di ba? Puro lang cellphone, TikTok. 'Di ba? Nakakaano. So anyway, ganito na lang guys. Kung hindi kayang, solusyonan ang wag mo nang ipilit, umalis ka na lang dyan. Kasi nakakahiya eh. Ang laki ng sweldo, ang laki ng hinihinging budget, tapos yung nangyayaring resulta, hindi naman akma sa hinihingi mo or pinopropose mo na pondo. 'Di ba? Anyway, malaking sampal to guys kasi hindi na nagsalita si Pangulong PBBM. Siya na mismo yung kumilos sa trabaho ni Inday. So, I hope na maisip ni Inday bakit kumilos ang presidente ng ganyan. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.